Praise God. Taas nga natin dalawang kamay natin. Sabi natin, I love you, Jesus. I love you, Father God. I love you, Holy Spirit. Amen. Tayo tumayo lahat bilang pagbabasa ng salita ng Panginoon na matatagpuan sa Jeremiah 31 verse 3. Jeremiah 31 verse 3. The Lord has appeared of old to me, saying, Yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. May God bless upon the reading of His word today. You may be seated in the presence of the Lord. Ang ating topic ngayong umaga ay, pakita mo nga yung ating title. Ayan. Pakisabi natin, mahal na mahal kita, Panginoon. Ano title natin? Mahal na mahal kita, Lord. Sabi natin kay Lord, mahal na mahal kita, Panginoon. Praise be the name of the Lord. Yung salita pong love, ay yan po ang napakatindi sa buhay ng tao, mas lalo po sa Panginoon. Sapagkat siya po mismo ang author at may gawa at may likha at siya mismo ang tinatawag na pag-ibig. Sabi ng 1 John 4:8, God is love. Kailan ba sinasabi yung salitang mahal na mahal kita? Kailan mo sinabi yan sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong mahal sa buhay, yung salitang o katagang mahal na mahal kita? Hindi lamang sinasabing mahal kita, kundi dinoble pa, mahal na mahal kita. Pakisabi mo nga sa Panginoon, sa iyong puso, sabihin mo, Lord, mahal na mahal kita. Kapag ang February 14 ay dumarating, ay matunog na matunog yung salitang love. Pero tunay ba ang pag-ibig at pagmamahal sa puso natin? Ang pag-ibig po, ang may gawa nito ay wala iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Siya po ang may sabi sa 1 John chapter 4 verse 8, God is love. Everyone say, God is love. Everyone say again, one more time, God is love. Ngayon, ang ating Diyos Ama sa langit, ipinakita yung tunay at pagmamahal sa ating lahat. Dinemonstrate niya ang pagmamahal niya sa atin sa magitan ng ibigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At dahil sa pagmamahal ng Diyos sa lahi ng tao, hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sa papaanong paraan, ginawa ni Jesus yung pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Isa-isahin natin sa banal na kasulatan. Number 1, how God demonstrated His divine love toward us. Number one na katangian ng pag-ibig ng Diyos ay everlasting love. Jeremiah 31 verse 3. Kapag ang isang tao, alam niya sa kanyang puso na siya'y mahal na mahal ng Panginoon, daman-daman niya ang pagmamahal ng Diyos. Amen? Ang sabi ng Bible dito, Yes, I have loved you with an everlasting love. Ano itong isinatawag na everlasting love? Walang hanggang pagmamahal. Hindi ka minahal ng Diyos, hindi ako minahal ng Diyos, tayo lahat, dahil may nakita ang Panginoon sa atin. Kulang at kapos at walang karapatan ng tao na magmahal sa Diyos, sapagkat lahat ng tao ay makasalanan. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, dahil tayo ngayon makasalanan, talagang inabot ng Diyos ang tao sa magitan ng kanyang anak na si Jesus. At ang pag-ibig na yon na pinadama sa iyo, pinadama sa akin, ay walang hanggang pagmamahal. Ang tao, mayroong hangganan ng pagmamahal. Di ba? Nasusukat ang pagmamahal ng tao. Kapag may ginawa sa iyo na maganda, kaya mong mahalin. Pero kapag ang tao may ginawang masama sa iyo, yung pagmamahal mo kumukupas. Parang hamog sa umaga, sa tanghali, wala nang hamog. Pero ang Diyos, ang sabi ng Diyos dito, Yes, love you with an everlasting
love. Anong klaseng pagmamahal to? Ang tawag dito ay agape love. Ang agape love ay tinatawag na unconditional love. Walang hinihinging kapalit. Basta ikaw ako, mahal ng Diyos. Pakisabi mo sa katabi mo, basta ikaw, mahal ng Lord. Okay. Kahit sino pa tayo, kahit anong uri tayo ng tao, kahit tayo, iba-iba o klase ng ugali natin, lagay natin sa ating puso, we love by God. Ang tawag dyan ay everlasting love. Sabihin nga natin sarili natin, basta ako, mahal na mahal ng Panginoon. Are you sure? Yes. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Pangalawang klase ng pag-ibig, nakatangian ng pag-ibig na pinakita ng Diyos sa atin sa magitan ni Jesucristo ay sacrificial love. Ano yung sacrificial love? Tayo, 2 oras lang dito. 7:30 to 9:30. Gaano kamahal tayo ng Panginoon? Nagsakripisyo ang Panginoon. John 15:13. John chapter 15:13. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Walang makakagawa kahit sa kanyang kaibigan na ibuwis ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Si Jesus lang ang nakagawa nito. Kaya ang tawag sa iyo ay hindi lamang servant, kundi kaibigan pa. At ang sabi ng Proverbs 17:17, a friend loveth all times. Sa lahat ng panahon, minahal tayo ng Diyos. May pagsubok at may walang pagsubok, anuman ang katayuan at sa buhay, nagsakripisyo ang Panginoon. John 15:13, greater love. Ibig sabihin, anong klaseng pag-ibig? Greater love. Has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Ikaw, ako na may utang, siya ang nagbayad. Tayo na makasalanan, binayaran ni Jesus ang ating kasalanan. Na tayong mahirap, siya rin ang nagbayad para tayo sumagana. Iyan ang tunay na kaibigan. At ang tunay na kaibigan, He will never leave you nor forsake you. Sa panahon ng pandemic, meron tayong tunay na kaibigan. The true friend ay wala iba kundi si Jesucristo, na nagmahal sa ating lahat, nagsakripisyo sa iyo, sa ating lahat, para tayo ay ingatan ng Panginoon. Sa mga nanonood ngayon, wala kang kaibigan, itinakwil ka na yung kaibigan, merong tunay na kaibigan, wala iba kundi J-E-S-U-S. What's the name? Jesus. Sa lupa ang kaibigan, pagka meron ka, malapit ka doon sa kaibigan mo. Tama ba yun? Dahil meron kang masisip-sip. Pero kapag ang kaibigan mo ay dumating sa punto na wala na, no sip-sip, iiwanan ka ng kaibigan mo. Pagka kayo ay nagkautangan na magkaibigan at hindi ka nakabayad, yung kaibigan mo iiwanan ka rin. Purihin ang Panginoon. Ano man ang katayuan natin sa buhay, minsan masama ugali natin, minsan tinimbang ngunit kulang, ang Diyos ang ating kapupunan. His name is Jesus, the Son of God. Sabi natin, Jesus. Everybody say, Jesus. At ang tunay na kaibigan ay dadaling ka sa Panginoon. Pero kapag ang kaibigan mo, dadaling ka sa maling katuruan, hindi tunay na kaibigan yan. Ang tawag dyan ay waldas na kaibigan. Dadaling ka sa impyerno, hindi tunay na kaibigan yan. Ang tunay na kaibigan ay buhay na walang gan, kapayapaan, kagalakan ang ibinibigay. Ang pangalan niya ay Jesucristo. Amen? Pangatlong klase ng i-demonstrate na niyang pag-ibig sa ating lahat ay yung tinatawag na great love. Ephesians chapter 2, verse 4 and 5. Dakilang pagmamahal. Sabi natin, dakilang pagmamahal.
Sino dito ang mga tatay? Taas nga ng mga tatay, ang kamay, yan. Dakila ba pagmamahal nyo sa inyong asawa? Tayo mga lalaki, amen? Gaano mo lagi sinasabi sa asawa mo, I love you. The Bible says in Ephesians 2:4 and 5, but God who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. And sabi ng Bible, by grace you have been saved. But God, He Himself, yung ating Ama sa langit, who is rich na napakayaman sa Kanyang awa. Ano yung awa ng Diyos? Ang Diyos pag naawa, kaawaan ka talaga. At siya mismo yung namimili. Hindi kayang piliin ng tao ang Diyos mismo ang pumipili. Di ba tayo nagpapasalamat? Napili ka ng Diyos. Napili ako ng Panginoon. 120 million plus ang Pilipino sa Pilipinas. Ikaw ang napili ng Diyos para mahalin siya at mamamahal mo siya because of Jesus Christ, the Son of the living God. Hindi kayang mahalin ng tao na may reliyon ng Diyos, no. Mamamahal mo siya kapag may Jesus ka sa iyong puso. Kasi sabi ng Bible, because of His, His, Jesus, His great love with which He loved us. Even when we were dead in trespasses, kahit tayo'y patay na sa kasalanan, purihin ng Panginoon, pinuntahan tayo ni Jesus. Say hallelujah. Kahit kaganyan, talagang ganyan ka na. Kahit iba ugali natin, minahal tayo ng Diyos. Hindi tiningnan yung masama natin ugali. Tiningnan si Jesus na sa puso natin. Say hallelujah. Kaya si Jesus tinawag na lily of the valley. Alam niyo ba yung mga, sino dito nakakita ng water lily? Saan nakikita ang water lily? Ha? Yung lily. Ayun, si Pastora Lily, my wife. Nakikita yan sa ilog, sa bukid. Yung iba ay sa putikan. Si Jesus pwede sa lahat. Pwede sa mayaman, pwede sa mahirap, pwede sa mga sanggano, sa mga adik. Pwede siyang tumubo doon pag tinanggap siya bilang Panginoon tagapagligtas. At ang sabi ng Bible, He is the lily of the valley and rose of Sharon. Anong kulay ang rose? Red. Bakit tinawag na rose of Sharon? Saan ba binibigay yung rose? Ang mga roses, mga bulaklak na rose, sa kanyang minamahal. Purihin ang Panginoon. Kapag mahal mo, asawa mo, anak mo, ibigay mo si Jesucristo. And rose of Sharon. Sino dito mga binata nagbibigay ng bulaklak sa kanilang sinisinta? Bihira na po yun. Ano binibigay? GCash. Ano binibigay ng mga asawang lalaki sa asawang babae? Sabi ng corny ka naman, matagal na yung rose na yan, may tinik-tinik pa. Pero hindi, yan ay simbolo ng pagmamahal. Amen? Say hallelujah. Nung si Jesus binigay sa ating lahat, naramdaman natin ang pagmamahal ng Panginoon. Say hallelujah. Ano ginawa na dati tayo patay sa kasalanan, made us alive. Kita mo yung katabi mo, buhay na buhay. Mukha pa lang, love na loves na ni Lord. Amen? Sabi, tingnan niyo yung mga oldies kanina, mga senior citizen. Praise God, alive na alive. Kaya yung mga edad 65, pwede na po kayo, magsayaw kayo kay Lord. Hindi sa karsada, dito sa templo ng Panginoon. Amen? Sabi na isa, hindi nga ako makapagsayaw, may rayuma ako. Matatanggal na rayuma mo. Ang sabi ng Diyos, God made you alive.
Dati ang buhay natin, malungkot, maraming nararamdaman, maraming mga pasakit sa buhay. May Kristo ka na sa buhay. Kailangan masaya ka. Bakit naglulungkot-lungkutan ka? Sino dito masaya? Lahat na masaya, pumalakpak para sa Panginoon. Hallelujah! So Jesus made us alive together with Him. Kapag kasama mo si Jesus, ikaw ay alive. Ikaw ay maliksi. Ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Hindi ka nakukupkob ng lungkot sa buhay mo. Walang lungkot dapat na umaapekto sa buhay natin. Sa totoo, one of the fruit of the Holy Spirit is love. Ang susunod sa love ay joy. Ever say joy? Sino dito masaya pag may 1 milyon? Oh, 1 milyon lang, tuwan-tuwa ka. Mas lalo yung nagbibigay ng milyon. Dapat tayo masaya. Naglilingkod sa Diyos sa anumang paraan. Pumalakpak nga lahat ng mga masaya. Hallelujah. Masaya ba tayo? Yung pera, yung mga kabuhayan natin, inspiration lang yon. Ang number 1 nating ikinaliligaya at masaya tayo sapagkat ang pangalan natin nasulat sa aklat ng buhay sa langit. Tingnan mo nga sandali sa Luke 10:20. Luke chapter 10:20. Tayo, kaya ko sinasabing masaya dapat. Yun ang number 1, bottom line natin, yung masaya tayo kay Jesus. Mga kabataan, masaya sa Panginoon. Mga businessman, dapat masaya kayo kay Lord. Amen? Ano sabi ng Luke chapter 10 verse 20? Nevertheless, do not rejoice in this, that the Spirit are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Bakit daw tayo nagagalak? Sapagkat ang pangalan natin ay nakasulat sa langit. Pagka-rapture time, diretso na tayo sa langit doon. Yun ang mahalaga. May altar call sa langit. Sasabihin, Chodulo Malange, present. May altar call. Yung pangalan mo ay nailagay na sa langit. Iyan ang dapat natin ikagalak. At dahil tayo po ay ang pangalan natin nasa langit, taga-langit ka na ngayon, dual citizenship. Isang Pinoy, isang Pilipino, at pangalawa ay heavenly citizen. Kayo yung katabi mo, taga-langit yan. Kayo mga nanonood, taga-langit kayo. Tingnan mo ang mukha ng mga taga-langit. Ano ang mukha ng mga taga-langit? Masasaya. Huwag naglulungkot-lungkutan. Uulitin ko, bawal ang naglulungkot-lungkutan. Sa JCTD, bawal ang naglulungkot-lungkutan. Alam nyo ba, pag naglulungkot-lungkutan kayo, nagpa-practice. Wala sa atin nun. Amen? Kailangan masaya. Lahat ng masaya, pati nanonood, pumalakpak na malakas para sa Panginoon. sabi ng isa, sino ka-date mo ngayong February 14? Wala, Eka. Umuwi na Eka yung aking asawa. Alam mo ba, ka-date mo ngayon? Si Jesus. Yung mga widow, mahal na mahal ng Diyos yan. Exodus 22:22. Tatandaan mo yon. Yung mga single mother naman, mahal ka rin ni Lord. Huwag mo sasabihin, iniwan ka ng napangasawa mo, mayroon Diyos na nagmamahal sa iyo. Yung mga walang ama't ina na lumabas lang sa mundo, hindi alam kung sino magulang nila, you are loved by God. Ang sabi ng Diyos, I have loved you with an everlasting love. Amen? Say hallelujah. Kayo po mga nanonood, kung sinasabi nyo kayo po ay adopted child, kayo po ay ampon, lahat ng ampon sa history, pinagpala ng Diyos. Dahil ang Diyos ang kumalinga sa kanila.
Amen. Say hallelujah. Ang mahalaga sa tao, mahal na mahal siya, alam niya sa kanyang puso, mahal siya ng Panginoon. Yun lang, topo-topo na yun. Pinakamasayang tao na siya sa balat ng lupa. Amen? Alright, tuloy po natin. Pangilan na? Pang-apat. 1 John chapter 3 verse 1. Love is love. Ano yung labis sa Tagalog? Labis, labis. Ang tawag sa Tagalog yan ay sobra-sobra. Behold, what manner of love the Father has bestowed on us. Sa ibang translation, labis on us. That we should be called the children of God. Therefore, the world does not know us because it did not know Him. Sa unang basa, behold, basahin natin lahat. 1, 2, 3, go. Sa ibang translation, NIV, how great is the love the Father has lavished on us. Sa Tagalog, the word lavish ay sobra, sobra. Pag nagagalit yung ama, sobra ka na. Ang laging nakikita, sobra-sobrang pasaway ang anak. Ang Diyos ang nakikita sa iyo, sobra-sobra ang pagmamahal ko sa iyo. Taas nga dalawang kamay. Sabi natin, Lord, thank you sa sobra-sobra mong pag-ibig sa akin. I receive it. Amen. Sino natutuwa, nagagalak dahil ang pagmamahal ng Diyos sobra-sobra? Amen. How great is the love the Father has lavished on us. Sa papaano niya ginawa yon? Upang makabit natin na tayo maging anak ng Diyos. That we should be called children of God. Siya ngayon yung ating Ama sa langit. At ang Ama, hallelujah, siya ang nag-iintindi ng lahat. Yung mga ina, siya nag-iintindi para sa kanyang anak. Kaya tayo po mga anak ng Diyos, sa panahon ng pandemic, lagi tayong iniintindi ng Diyos. Kung meron tayong kakainin, kung meron tayong ulam, pati ulam, iniintindi ng Diyos. Amen? Kung meron kang pera sa bulsa, may pambayad ka ng Quincenas 31, kung meron kang lahat iniintindi ng Panginoon. Ganyan ang pagmamahal natin ng Diyos sa ating lahat. Sino dito mga nanay? Taas ang nag-iintindi ba kayo sa inyong mga anak? Amen. Sino nag-iintindi sa atin ngayon? Dahil yung ating Ama sa langit, sabi dito, how great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. Say hallelujah. Pangilan na? Panglima. 5 lang naman to. Romans 8:35. Yung pagmamahal ni Jesus sa atin ay tinatawag na inseparable love. Hindi kayang paghiwalayin ng kanyang pag-ibig. Ano sabi ng Bible? Who shall separate us from the love of Christ? Sa mag-asawa, sino pwede maghiwalay sa mag-asawa? Ang kamatayan lang. Isa'y nauna sa langit, iba'y narito pa. Who shall separate us from the love of Jesus? Ang hamon ng San Pablo Apostol sa mga taga-Roma, shall tribulation? Pwede bang mahiwalay kayo sa pag-ibig ni Jesus sa magitan ng kapighatian? Or distress?
or persecution, inuusig ka ng kaibigan mo, oy, balita ko'y, praise the Lord, hallelujah ka na pala. Wala yon, tao lang yon, wag mo intindihin yon. Or famine, kagutuman ba? Or nakedness, kahubaran? Or perils, kaparusahan? Or sword, espada? Verse 36. As it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Verse 37. Yet in all these things, basahin natin lahat. Ready, go. Yet in all these things, we are more than conquerors through Christ who loved us. Purihin ang Panginoon. Dahil si Jesus nasa iyo at nasa akin, walang problema at suliranin sa daigdig na ito na tayo pwedeng pag-iwalayin kay Kristo Jesus, because we are all more than conquerors through Christ Jesus who loved us. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Sabihin natin lahat, I am more than conqueror through Jesus who loves me. Si Jesus lang ang nagmahal sa atin ng gayon na lamang. Say hallelujah. Amen. Ngayon, ano benepisyo ng pagkanyang pagmamahal? What are the benefits of His divine love? Nung tayo'y mahal na mahal ng Diyos, ano ba napala natin? Meron ba tayong napala? Meron ba tayong nakuha? Yes, 100%. Ang unang binigay sa atin ng Panginoon, Romans chapter 5 verse 8. Number 1, Romans 5 verse 8. Sabihin nga natin lahat, mahal na mahal ako ni Lord. Ilagay mo nga sa English yung may pusong I love you. Ayan. Praise the name of the Lord. Pakibasa natin lahat. Praise God. One more time. Oh, yan ang sabi ni Jesus sa iyo. Sabi ni Jesus sa iyo, pag may sakit ka, na, I love you so much. Sinabi lang ba ni Jesus yun na gano'n? Hindi. Sa kanyang pagmamahal, sabi ni Jesus, tumayo ka, magaling ka na dyan. Pag ikaw walang pera, sasabihin ni Jesus, I love you so much. Hindi ba pwede sabihin mo sa anak mo, anak, mahal na mahal kita. Eh walang pera, ano gagawin mo? Magtiis ka, anak. Masasabi mo sa iyong apo na walang gatas, apo, mahal na mahal kita. Mag-anyuno ka, anak. Hindi. Pag sinabi ni Jesus na I love you so much, pati langit, lahat ng kayamanan sa langit, lahat ng pagpapala, kayang ibigay sa iyo. Sino dito mga taga-Balagtas? Oh, marami mga taga-Balagtas. Ang mga taga-Balagtas makakata yan. Alam niyo na yung sinasabi ko. Ako'y taga-Balagtas. Ano yung tula ni Francisco Balagtas? Kapag ang pag-ibig ay pumasok sa puso ni Chodulo, hahamakin ang biyanan, masunod ka lamang. Sabi ni Francisco Balagtas, kapag ang pag-ibig pumasok sa puso ni Numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Nung nakita ni Jesus tayo lahat, na kailangan natin ng pagmamahal, walang nakapigil sa Kanya na bumaba sa lupa, hanggang namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na muli, para ikaw, ako, na walang umiibig, ay may umibig, kundi ang Diyos na nagmahal sa ating lahat. Say hallelujah! Sabi ng verse 8, but God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet still sinners, Jesus Christ died for you and for me.
Jesus died for us. Ganon tayo kamahal ang Panginoon. Kaya ang igaganti natin, ipagmamahal din sa Panginoon. Amen? Amen? Another thing. Galatia 2:20. Ito'y bukang bibig sa ating mga leaders. Kinukot natin itong Galatia 2:20. I being crucified with Christ is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Hindi lamang po tayo minahal, lagi mag-asama yung love at saka gave. Ang taong mga lover ay given. Hindi pwede sabihin ni Brother Nestor, nandiyan ka ba? Hindi pwede sabihin ni Brother Nestor kay Sister Tess, I love you, Sister Tess, nung wala siyang binibigay. Hindi pwede sabihin ni Brother Tom sa kanyang asawa, Sister Eden, I love you, pag walang binibigay na 7, 15, 21, 31. Di ba? Hindi ko pwede sabihin sa aking asawa, I love you, my dear, na hindi ko siya binigyan ng bulaklak nung unang panahon. Ang sabi kahapon, nasan yung bulaklak mo? Wala na, naibigay ko na lahat sa iyo. Ang pag-ibig ay continuous. Say hallelujah. Sabi ko sa asawa ko, convertible to GCash na lang. Ang tao, masasabi mong lover, hindi lamang bukang bibig, kundi yung marunong magbigay. Sabi ng anak, Lola, I love you, Lola. Ang galing mo magsayaw. Aba, hindi mo man lang minamahal ang lola mo. Hindi mo binibigyan pa ang lola mo. Sa Diyos ganun din. Pag sinasabi mo sa Panginoon, Lord, mahal na mahal kita, ayaw mo na maibigay yung buhay mo. Lagi mong pinapalungkot ang Diyos. Surrender your life to the Lord. Amen? Pero gayon pa man, kahit iba-iba yung ating ugali, pero hanggang ngayon, mahal na mahal ka ng Panginoon. Say hallelujah. Kaya Jesus Christ lives in you. Hallelujah. Pangatlo, 2 Corinthians 8:9. Sabi natin, paid in full. Basa, 1, 2, 3. Paid. Say it again. Paid in full. Basahin natin. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became what? Poor. That you, through His poverty, might become rich. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang tawag na ay substitution. Na ikaw na walang-wala, ubod ng hirap, isang kahig, isang tuka. Walang makahig, walang matuka. Dahil mahirap eh. Pero merong Hesukristo na punong-puno ng pagmamahal. At ang pagmamahal niya ay ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Sa kanyang pagkamatay doon, na siya na mayaman sa lahat, naging dukha upang sa kanyang karukaan, ikaw, ako, lahat tayo dito ay sumagana. Kaya ikaw, hindi ka mahirap, mayaman ka. Lahat ng nanonood, walang kokontra. Lahat ng kumukontra, amin nilang kayamanan ninyo. Nakalagay sa Bible, insulto yan kay Jesus. Pag ikaw ay pumapayag kang mahirap ka, who told you that you are poor? We are rich people. We are blessed by God. Say hallelujah. We are highly favored by the Lord because Jesus died on the cross for your sake and for my sake so that we become rich in the sight of the Lord. Kasi hanggang ngayon, ang iyong utak
ay poverty mentality. Saan kaya ako kukuha ng aking pangsaing bukas? Kaya kayang ibigay yon ng Panginoon? Mga kapatid, tapos na. 2,000 taon na nakakaraan. Binayaran na ng Panginoon Diyos. Say hallelujah. Sabihin nga natin sa sarili natin, I changed my mindset. I am not poor. I am blessed. I am rich. In Jesus' name. Amen. Pag iyan ang nabago sa utak natin, the blessings are on the way. The blessings are on the way. Say hallelujah. Sabihin mo sa sarili mo, I think big. Say it again. Ilagay yung kanang kamay sa ibabaw ng ulo. Sabihin natin, starting today, I think big because of God's love. Amen. Dahil nga sa pagmamahal sa iyo, hindi lamang sinabi ni Jesus, pakilagay ngayon, I love you so much. Hindi, sa Tagalog mahal na mahal kita. Pwede ba sasabihin mo, anak, mahal na mahal kita. Yung anak mo walang sapatos. Dahil mahal na mahal mo, ano bibigay mo? Urig. Ano yung urig? Ano signature? Nike. Hindi ma-pronounce ng ina, Bisaya pala, Nike. Nanay, mali po. Ano yan? Nike. Di ba? Gusto mo the best sa iyong mga anak. Gusto mo espesyal na ibigay para sa anak mo. Say hallelujah. Pagka ikaw ay merong kaibigan, gusto mo pakainin sa masarap. Dahil mahal mo eh. Say hallelujah. Yung aking asawa nga gusto ko ilabas. Ayaw naman. Sa labas ng bahay na lang daw. Mamaya may date kami dalawa. Doon sa labas ng bahay. Gagawa kami doon ng ano. Di ba may puso doon? O lalagyan natin lamesa, tsaka konding kandila, tsaka flower. Okay na po yan. Sabi nung isa, kuripot yung daddy ko. Mga kapatid, kahit saan ka mag-date, basta mahal na mahal mo yung asawa mo. Amen? Mahal mo magulang mo. Amen? Say hallelujah. Tatandaan po natin, ganun tayo kamahal ng Panginoon. Another thing, pinakita ni Jesus, 2 Corinthians 5:21, yung kanyang pagmamahal sa atin. Ano benefits pa ng pagmamahal niya? 2 Corinto 5:21, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Tayo lahat hindi matuwid. Nung tinanggap mo si Jesus, automatic, ikaw ay naging matuwid sa harapan ng Panginoon. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Everyone say, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Hindi mo na pwedeng ikaw ay maging matuwid-tuwiran. You are already righteous because of Him. Hindi dahil sa reliyon, hindi dahil sa mabuting gawa mo, you are already righteous because of Jesus. At dahil ikaw ay righteous, pinatawad ka na ng Panginoon. Ang sabi ng Matthew 6:33, if you seek the kingdom first and His righteousness, all these things shall be added unto you. Say hallelujah. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. All these things shall be added unto you. Everyone say, I love you so much. Say again, I love you so much. Kaya ang tinitingnan ng Diyos, yung puso natin mapagmahal. Naalala ko yung mga taga-Epeso sa Revelation 2. Di ba nirebuke sila ng Panginoon? Napakagaling mo, Eka. Ikaw ay napakasipag mo. Pero you forget your first love. Ang first love natin ay wala iba kundi si Jesus. Yung una mong pag-ibig sa Diyos, paggising mo sa umaga, umaawit ka sa Diyos. Nagbabasa ka ng Bible. Aktibo ka sa kanyang gawain.
Pero sabi ni Jesus, repent, kung saan ka na dapat, tumayo ka. Balikan mo yung una mong pag-ibig. Ang unang pag-ibig natin ay wala ba kundi J-E-S-U-S. Di ba tingnan mo yung mag-asawa? Pagka nagkakaroon sila ng argumento, dati mahal na mahal mo ako. Ngayon, hindi mo na ako mahal. Sabi ng asawa, de wow. Yung pala nagpapatawa lang. Ha? Nire-remind lahat yung mga dating ginagawa. Dati binibigyan mo ko ng bulaklak. Ngayon binigyan din ka ng bulaklak. Ano? Bulaklak ng malunggay. At least may malunggay. Ha? Nire-remind nyo nakalipas. Dati pag naglalakad tayong dalawa, inaalalayan mo ko. Aba, sumakay ka ng taxi, nakalimutan mo, kasama mo ako. Sabi mo sa taxi driver, ikot mo, nakalimutan ko yung asawa ko. Meron pong ganyan. Ang pagmamahal, hindi kumukupas. There is hope, faith, and love. But the greatest is love. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya pagdating po sa Revelation 2, pagdating sa Revelation 3, sabi ng Panginoon, dahil malamig ang pag-ibig mo sa akin, hindi mainit, ano gagawin ng Jesus? Isusuka tayo. Ganon din yan sa mga relasyon. Kaya bakit merong umaalis? Hindi malamig yung pagmamahal eh. Ngayon, may challenge. Gusto mong mahalin ka? Abay, una kang magmahal. Gusto mong mahalin ka? Ayaw mo namang magmahal. Yan ay kinumpara ng Diyos sa mag-asawa. My dear, tumayo ka nga, my dear. Yan. Yan. Ang lily of JCTD. Anong bali? Sino una nagmahal sa asawa ko? Ako. Tagabalagtas ako eh. Sabi ng asawa ko, thank you, my dear. Ayaw kong mapapangasawa, mga tagabalagtas. Puri ng Panginoon. Tagabalagtas na pangasawa. Bakit? Laber eh. Laber. Amen? Nung napangasawa ko na, tuloy-tuloy yung pagmamahal. Ganon din ang Diyos. Tuloy-tuloy ang pagmamahal sa atin. Sa panahon, di ba, ang mag-asawa, renew your vow. Sabi ng mag-asawa, tinatanggap kita, asawa ko, sa loob ng 3-5 taon, ako'y nagtiis sa iyo. Ang utang may utang ko rin. Ang utang may utang ko rin. Pero ikaw yun ang utang niyan. Wala na siyang magawa. Bakit? Yung kanya, iyo kanya eh. Say hallelujah. Kaya sa buhay ng mag-asawa, kasama din yung pagtitiis. Abay, ang pogi-pogi nung nanliligaw eh. Ang pogi-pogi nung nanliligaw. Abay, nung napangasawa eh, ang lakas maghilik. Abay, pagtitiis ka. Mag-asawa yan eh. Kaya nga, asawa, asa, awa. Asa ng asa, awa ng awa. Ganyan ang Diyos sa atin. Pinagtiisan tayo ng ating Panginoon Diyos. Kaya itong love day nating ito, tandaan po natin, ang Diyos ang nagmahal sa ating lahat. Tumayo tayo lahat. Pakilagay yun sa Tagalog, mahal na mahal kita. Sabi natin sa Panginoon, Lord, mahal na mahal kita. Yan din ang sabi sa iyo ng Panginoon. Laging sinasabi araw-araw, mahal na mahal kita. Yan ang sabi ng Diyos. Hindi lang sinasabi sa iyo, I love you. Sabi sa iyo, mahal na mahal kita. I love you so much. Lagay mo yung English. I love you so much. Sabi natin, I love you so much. Hallelujah. Kaya dyan, ang team natin, nakalagay dyan, puro love. It's time to say, I love you. Amen? And love is not a love until you give it away. Ang tao, nagiging, ang dilalay masasabing, I love you, kapag hindi ka nagbibigay. Ganun yun sa Panginoon Diyos. Hanggang di mo binibigay ang buhay mo sa Panginoon, kulang ang iyong pagmamahal. Kayong mga lalaki, hindi mo masasabi sa iyong kumpletong pag-ibig mo sa asawa mo hanggang hindi mo binibigay ang iyong sarili sa Kanya.
Ang mga anak, hindi ba sasabi, mahal kita, mami, mahal kita, dad, hindi ka marunong sumunod. Ang pagmamahal, kasama po ang aksyon. Awitin natin kaninang awit, yung huling awit. Yung I love you, I love you. Sabihin natin sa Panginoon, sama-sama, habang may buhay, habang tayo malulusog, malalakas, we are still loving God. Thank you, Jesus. Shall we sing this wonderful song to the Lord? Hallelujah, to our Heavenly Father. Thank you, Jesus. Come on, lift your hands and let us sing to the Lord this wonderful song to Jesus. Hallelujah. Kayo pong mga nanonood ngayon, mahalin natin ang ating Diyos. Are you dwelling places? Thirsty, I come after you. Thirsty, I come after you. Jesus, my joy, my reward. And you are mine, and from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. Sing it to Jesus. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, and my heart will follow wholly after you. Sing it, everybody. Hallelujah. Jesus, there is none beside. Salamat sa iyong pagmamahal, Jesus. Righteous ruler of the earth. Shandara Bakia Rabasikara Rabahandara Rabahaya Rabahaya. Nation will come and bow down. Open your mouth and sing to Him, the one I love you. This is the time to say, I love you, Lord. And my heart will follow wholly after of you. Labrayando rasikara la bakanda, labrahando rasikare ne bibia la basikara la bahaya. Yes, Lord, I love you, I love you, I love you. And my heart
out the instrument, sing it, everybody. I love you, I love you, I love you. Love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after. Come on, everybody lift your hands and feel the love of Jesus in your hearts. Lord, let the love of God shed abroad in our hearts by the power of the Holy Spirit of the living God. I love you, I love you, I love you, and my heart will follow only after you. In a few minutes, in a few seconds, close your eyes and lift your hands to Jesus and feel the love of Jesus in your spirit. Sabi ng Panginoon sa iyo, anak, mahal na mahal kita. I love you with an everlasting love. Nung suguin ko ang aking anak na si Jesus, siya'y namatay para sa iyo at para sa akin. At nabuhay na muli upang tayong mahirap, makasalanan, ay pinatawad na tayo ng Panginoon, pinasagana tayo ng Diyos. Inalis na ang lungkot mo, kapatid. Ikaw ay mahal ng Diyos. Dahil sa kanyang pagmamahal, binuhay ka ng Panginoon. He make us alive. Hallelujah, tayo pinatawad ng Panginoon. Talk to Jesus in a few minutes. Say to Jesus, Lord, I love you. I want to serve you, Lord. I want to surrender my life to you again. Jesus, the Son of the living God. Yes, Lord. In the name that is above every name. Lord, ang mga may sakit, iyo pong pagalingin. Ang mga nalulungkot ay bigyan mo ng kagalakan. Hanguin mo sa kahirapan ng mga anak mong nahihirapan, Panginoon. Lord, ang mga malayo sa mahal sa buhay, yakapin mo na yung pagmamahal at pag-ibig in the name of the Lord. Ang mga nalulungkot ay bigyan mo ng kagalakan. Ikaw ang aming Diyos na mapagmahal. Ikaw ang nagmahal na una sa amin lahat. We love you, Lord, because you first love us. Lord, alisin mo lahat kung meron kaming kagalit, kaaway, o hatred sa aming puso. Hugasan mo kami na yung dugo na nabubuo sa krus ng Kalbaryo. In the name of Jesus. I love you, I love you, I love you. Ano man ang iyong kahilingan ngayong umaga, sabihin natin sama sa pangalan ni Jesus. Sige po, yumuko kayo pumigil. God is not limited by distance, space, and time. Ang ating Ama sa langit, mapagmahal siya. Hindi siya madamot na Diyos. Siya ang ating Ama. He is our great provider. He is El Elyon. He is the author and finisher of our faith. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Kapatid, kaibigan, kayo mga may sakit at may karamdaman, ilagay niyo ang kanang kamay niyo sa bahagi na inyong katawang may nararamdaman. Kaya kang pagalingin ng Panginoon. Sige, wag mo intindihin. Hallelujah, ang sakit mo ngayon. Basta alam mo, pagagalingin ka ni Jesus. Jesus took our infirmities and bore our sickness and our diseases. Kayo mga meron sakit sa tiyan, the Lord is touching your stomach. Jesus is there and Jesus is here. Kayo mga nalalabo ang mata, the Lord is touching your eyes. Kayo mga may sakit sa sikmura, hallelujah, Jesus, the Son of God, release your healing now. Release your miracle in the name of Jesus. Yung iba dito may sakit sa likod, the Lord is touching your back, the Lord is touching your bones in the name of the Lord.
Oh, rabarashenda rabakia rabasyanda. Oh, rabarabashenda rabakia rabasyenda rabakia rabasyende. Release miracle. Receive your miracle right now. In the name of Jesus. Meron kayong mga bisyo na hindi nyo sinusuko pa sa Panginoon. Surrender your vices to the Lord. God will deliver you from that bondage in the name of Jesus. Expect great things today. Gusto mo ba mahabang buhay? Humiling ka sa Panginoon ng mahabang buhay. Malusog na pangatawan. Pinagpalang pamilya in the name of the Lord. God will answer your prayers today. Hallelujah. Thank you, Jesus, the Son of God. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Sobra-sobra, labis-labis ang pagmamahal mo sa amin, na pinamalas mo sa aming lahat. Kayong mga kabataan, meron ba kayo hiningin ng Panginoon? Hallelujah, hingin nyo. Hallelujah. God is no respecter of person. The Lord is touching you right now. Marami pong salamat sa umaga pong ito, Panginoon. Narinig mo kami. At salamat sa iyong pagmamahal na pinamalas mo sa aming lahat nung si Jesus ay pinagkaloob mo sa amin lahat. We thank you. We bless you. And you answer our prayers today. In Jesus' mighty name this we pray. Amen and amen. Kayo mga nanonood ngayon, the Lord bless you indeed. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Sumigaw na malakas na, I love you, Lord. Alright, bago tayo lumabas sa lugar na ito, awitin natin yung I believe. Palakpakan natin ang Panginoon na malakas. Ayan, amen. Awitin natin ito sa Panginoon. Everybody clap your hands to the Lord. Everybody clap your hands to the Lord our God. Hallelujah. I trust in you, oh Lord, God, you. I trust in you. I trust in you, oh Lord, God, you. I trust in you. I believe. I believe. You are the God of miracles. Hallelujah. You are the God of wonders. You are the God of power. I believe. I believe. You are the God, hallelujah. You are the God of miracles. You are the God of wonders. You are the God of powerful.
believe, I believe, I believe, I believe. So long, bye-bye to my pain. Goodbye to my pain and my sorrow. So long, bye-bye. So long, bye-bye. Hallelujah. Bye-bye. Goodbye to my pain and my sorrow. So long, bye-bye. So long, bye-bye. amen. Bye-bye. Goodbye to my pain and my sorrow. So long, bye-bye. You are the God of miracles. You are the God of wonders. You are the God of powerful. I believe. I believe. You are the God. You are the God of miracles. You are the God of wonders. You are the God. of powerful. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. Amen. Sabihin natin lahat sa Panginoon, mahal na mahal kita, Panginoon. Itaas natin dalawang kamay natin sa Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos Ama na patuloy namin naranasan sa tuwi-tuwi na at ang pagpapala ng Diyos Anak na walang katapusan nag-uumapaw sa amin dahil sa kanyang pag-ibig din at sa tulong ng iyong Espiritu Santo na nanahan sa aming mga puso. Marami po salamat, Panginoon. Pagpalain mo po lahat ng iyong mga anak ngayong araw na ito. Saan man silang paroroon sa buong sanlinggo, ingatan sila, balutan ng dugo ni Jesus, ilayo sa COVID-19, sa lahat ng viruses, lagyan ng 7 walls of fire ang kanilang mga katawan. Hallelujah, samahan na yung mga anghel sa langit. Pagpalain mo lahat ng mga negosyante, mga nag-aaral, saan man silang paroroon. Cover us tightly by the blood of Jesus and give us long life and satisfied life. At sa lahat ng mga nanood, ngayon din, mangyari ang aming kahilingan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, lahat magsabi ng Amen. God bless you and good day sa inyo lahat. Mahal na mahal tayo ni Lord.